Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Turismo sa Pilipinas hindi apektado ng sanksyon ng Hong Kong. Department of Foreign Affairs sinaasa magpapalabas ng kanilang statement mamayang hapon. Dahil nang binanggit ko sila ang maapektuhan, marami naman itong pagpipilian ng mga outbound Filipino travelers. Ill-gotten wealth case laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Pinai-inhibit ng abogado nito. Paano siya mag-inhibit para hindi na magkaroon ng issue? Ang gagawin lang naman dyan, yung kanyang deputy o kung yung ibang opisyal ng ombudsman, yun ang aatasan. Mag-uusad ng comprehensive peace deal. Kaya pa si Chief Negotiator, MNLF, na hindi naman makikiisa sa usaping ito. Pero ngayon at andito na nga tayo, napatunayan naman natin na kaya rin talagang magkaisa. At Ibig sabihin mayroong mali kasi paano mo i-synchronize or i-harmonize kung tama. Ang lahat ng problema ng Mindanao ay nasusolve lamang ng tao ng Mindanao. NGO sa ilalim ng Securities and Exchange Commission inusisa sa paggastos ng PDAF sa Senate hearing. Balitang negosyo, Pilipinas pumalawa sa may malaking kumpiyansa. Kung takbo na ekonomiya ang pag-uusapan. Balitang world, ilang estado sa Amerika apektado pa rin ng winter storm. 10 katao na iulat na nasawi. Buong bansang pagsasa ng boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tahali po na Webes ngayon, January 30 na tayo, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. O naman, si Weng de la Peña, tayo ay live na live sa DWNX 91.1, RMN Naga, DZRS 1179, RMN Sorsogon, DYKR 1161, RMN Calibot sa DXCC 828, RMN Cagayan de Oro. Live naman tayo international. Search RMN Manila sa Ustream. Ganyan sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. RMN News Panahon muna today, ganap na pong bagyo ang isang low pressure area na namataan una sa silangan ng Mindanao. Nagkalawang bagyo ngayong taon kasama Weng. At sabi nga ng Pag-asa, sa Mabadi, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagyo na ang layo ay 1,140 kilometers silangan ng Mindanao. Pero within today, inaasahan po ang pagpasok na ito sa PAR at papangalanan siyang Basyang. Wala pa namang epekto ho sa anumang bahagi naman sa bagyo na yan. Una na nagbabala ng katamtaman hanggang malakas sa pagulan ng Weather Bureau sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao sa nakambang paglapit ng Basyang sa bansa. Live via satellite. RMN News Nationwide. Walang nakikitang epekto sa turismo sa bansa ang sanksyon ng Hong Kong sa visa-free access nito para sa mga Pilipino na may hawak po ng official at diplomatic passports. Sa interview ng RMN kay Department of Tourism Assistant Secretary Benito Bengson, bagamat nalulungkot ang pangyayari, hindi naman anya maapektuhan ito ang inbound travel ng bansa. Ayon kay Bengson, nakatakda silang may pag-usap sa Department of Foreign Affairs para talakayin ang posibleng maghihakbang ng Pilipinas sa sanksyon ito ng Hong Kong. Ngayon pa man tinakbo ni Bengson na maluwag pa rin namang makabibisita sa Pilipinas sa mga Hong Kong tourist. Well, una-una, nakakalungkot yung ginawang desisyon ng Hong Kong government na tanggalin itong visa-free privileges sa mga Pilipinong babiyahin ng Hong Kong. At kailangan pag-usapan namin ito with the Department of Foreign Affairs kung ano ang magiging official response ng ating pamahalaan. Sa tingin namin, hindi naman po ito makaka-apekto sa inbound tourism dito sa atin. Hindi ko sabihin yung pagpasok po ng mga turista na galing ng Hong Kong.
At dahil dito mga kasama, malaki raw ang paniniwala po ng Department of Tourism na malaki rin ang mawawala sa revenue ng Hong Kong sa pagpapatupad nila ng itong paghihigpit. Bagamat hindi pa opisyal, sinabi ni Bengson na tinatay nasa 500,000 hanggang 700,000 kada taon ang mga Pilipinong nagbabakasyon sa Hong Kong. We'll just give you a very, very rough estimate. Lalaro yan from 500 to 700,000. Yan po ang very, very rough estimate. Malaki ang revenue na nakukuha nila at dahil ng binanggit ko sila ang maapektuhan. Marami naman itong pagpipilian ng mga outbound Filipino travelers. No? Marami pong mga destinations dito sa Southeast Asia and even in Asia as a whole. So marami pong pagpipilian ng mga Pilipino. Pagsisimula ang sanction sa Miyerkules 5 ng Pebrero kung saan lahat na may hawak ng official at diplomatic Philippine passport hindi na makakuha ng 14-day visa-free access sa Hong Kong. Sa kabila naman ito ay hindi apektado ang magmagamit ng regular na passport. Kabila na po yung kulay berde at maroon na pasaporte. Wala sa lugar ang nakatagnang pagsasampa naman ng kaso ni Ombudsman Conchita Carpio Morales kaugnay ng umano'y mga nakaw na yaman ni dating Chief Justice Renato Corona. Ito ang iginit ni Attorney Jude Roy, abogado ng dating punong maestrado sa interview ng RMN. Ayon sa abogado, mas mainam na mag-inhibit na lang si Morales sa kasong ito at ibigay na lamang sa iba dahil una na anyang siyang tumestigo sa impeachment ng dating punong maestrado. Bilang Carpio Morales. Ngayon, yung kanyang pagtestigo laban kay Ginoong Corona, maaari natin sabihin, nagkaroon na siya ng predisposition o ng prior judgment. Kumbaga, may feeling na siya, noon pa, laban kay Ginoong Corona. Maaari siya mag-inhibit para hindi na magkaroon ng issue. Ang gagawin lang naman dyan, yung kanyang deputy o kung yung ibang opisyal ng ombudsman, yun ang aatasan para pasihan ang kaso ni Ginoong Corona. Pero siguro kung ako si Ginoong Corona, magpagpipilit ako na dalhin sa ibang ahensya yung pagsiyasat ng kaso. Nanindigan naman si Roy na kaya lumaki ang pera ni Corona sa bangko ay dahil sa palipat-lipat itong bank account. Kaya lumaki rin ang interes na kanyang nakuha. Ayun pala, ang ginagawa doon, tuwing maglalagay siya doon sa bagong placement, nagbubukas sila ng bagong account, paglabas ng interest, hinihiwalay yung interest, bagong account na naman. Kaya parang pag tinignan mo, parang ang dami-dami transaction. Pero sinasabi nga ni Ginoong Corona, hindi, pare-pareho lang yan, paikot-ikot lang yung pera, labas-pasok lang yan. Kaya lang, pag sinuma mo lahat, akala mo kung 10 to 12 million dollars yata yung sinasabi noon. Unang inaprobahan ni Morales ang 22 pahinang resolusyon na may sapat na probable cause para sampahan si Corona at asawa nitong si Cristina ng paglabag sa Republic Act No. 61379 at tumutukoy sa pagkamal ng ill-gotten wealth ng isang opisyal o empleyado ng pamahalaan. Sa kabila naman, ang nangyayaring kaguluhan po sa Mindanao, naniniwala si Professor at Government Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer na mapayapa ang nagiging pag-usad na negosasyon ng More Islamic Liberation Front at ng pamahalaan. Sa interview ng RMN, sinabi ni Ferrer na inaasahan nila ngayong buwan ng Marso ay malalagdan na rin ang Comprehensive Peace Deal at mapirmahan ang 4 na annexes sa 2 addendum sa Framework Agreement. Ito naman pong mga kaguluhan tulad ng isinasagawa po ng BIFF. Nag-umpisa pa yan nung nakarang taon kung saan ay inaasahan talaga nila na hindi matuloy itong ating prosesong pangkapayapaan. Pero ngayon at andito na nga tayo, napatunayan naman natin na kaya rin talaga magkaisa at itaguyod itong ating kagustuhan at na maayos itong sitwasyon dito sa bahagi ng Mindanao. Inaasahang malagdaan natin sa lalong madaling panahon ito yung magsasama-sama sa comprehensive agreement na ito, yung ang lahat ng napirmahan na nating mga dokumento. Nanindigan din si Ferrer na bukas po ang gobyerno sa sinumang grupo na nais makiisa sa usapin ng Bangsamoro Framework Agreement lalo't kapayapa at kayusan ng Mindanao ang nakataya sa usapan. Ang naman po, pagkaroon ang usapin dito, pagtatayo ng isang governance institution, magkakaroon po ng election dito. So lahat po ng gustong makilahok sa governance po ay may paraan naman para maging kabahagi. Katunayan, ang ating Bangsamoro ay magkakaroon ng isang malaking assemblea. Ang nakalagay sa ating annex ay more than 50 representatives ang uupo dito sa legislature niya. So magandang pagkakataon nito na matiyak na iba't ibang sektor, iba-ibang grupo ay makapaloob dito sa Legislative Assembly ng Bangsamoro.
Inamon din ni Ferrer ang sino man na magsalita at sabihin kung saan partikular sa Bangsamoro Framework Agreement ang may paglabag sa batas para daw kanila anya itong madepensahan. Lahat po itong ating proseso at saka yung laman ng ating mga pinirmahang mga dokumento ay pagbibigay buhay po sa ating konstitusyon. So doon po sa nagsasabi na hindi ang constitutional, sana po ay tukuyin nila kung anong bahagi ba dyan ang sinasabi nilang hindi constitutional para mapaliwanag natin ito. Si GRP Chief Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer sa RMN. All-out war sa BIFF iminungkahi. Kasama natin sa balita si Conde Batak Live. RMN Report. Inirekomenda na ni House Defense Committee Chairman Rodolfo Biazon sa gobyerno na tuluyan na ang all-out war sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na breakaway group ng MILF. Hinimok ni Biazon ang MILF na tumulong na rin sa pamahalaan na wakasan ang grupong BIFF upang mapadali ang pagtugi sa mga ito. Anya itong susubok sa sinseridad ng MILF sa kasunduan at pagtulong sa gobyerno para sa tuluyang pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. Iminungkahi din itong mag-reposition ang pwersa ng AFP at PNP sa dapat na gawin para tapusin ang problema sa BIFF na ituturing na posibleng maging spoiler sa kasunduan sa MILF. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Naniniwala mga kasama ang Moro National Liberation Front na silang mga taga Mindanao lamang makaisang kapayapaan doon. Sa interview ng RMN kay Atty. Manuel Pontanilla, tagapagsalita ng MNLF, sinabi niya na ang bayolenteng pamaraan bilang solusyon sa kapayapaan ay hindi sapat na dapat gawin ng gobyerno. Iginit ni Pontanilla na ang militar ang unang nagdeklara ng kaguluhan sa Mindanao sa pamagitan po ng kanilang law enforcement operation tapos maprobahan ang Bangsamoro Framework Agreement ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Pontanilla, mali ang ginawang agreement ng gobyerno kung mayroon ng naunang kasunduan noong 1996. Ang bayolenteng pamamaraan sa pagbigay solusyon o bilang solusyon sa problema ng Mindanao ay walang ibubunga na mabuti. Kami nagtaka katatapos lang ng ating ng kanilang agreement, bakit sinimulan kaagad ng AFP na magkaroon ng away? Kalawa po, we really strongly oppose the agreement for simple reason na mayroon pang peace agreement at hindi pa natatapos yan. Ibig sabihin mayroong mali kasi paano mo i-synchronize or i-harmonize kung tama. Ang lahat ng problema ng Mindanao ay masosolve lamang ng tao ng Mindanao. Panindigan din si Pontanilla na bagamat nagkakaibang pinagmulan ng mga Muslim ay kaya pa rin nilang makagkaisa para ipaglaban ang karapatan nila. Ang paggamit naman ng bata ng BIFF sa bakbakan, idinulog ng AFP sa Commission on Human Rights. Kasama natin sa Balita Live si Rhea Mamogay. RMN Report. Dumulog na ang Armed Forces of the Philippines sa Commission on Human Rights at ilang international organization para imbestigahan ang paggamit ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ng mga batang mandirigma. Ito ay makaraang kumpirmahin ni Colonel Dixon Hermoso, tagapagsalita ng Army 6th Infantry Divisions, na may mga batang mandirigma ang kabilang sa mga nasawi sa bakbakan ng mga sundalo at BIFF. Iginit ni Colonel Hermoso na hindi tamang isama ang mga kabataan sa mga illegal na gawain tulad ng ginagawa ng BIFF. Nakakalungkot ani ang makita na may mga kalaban ang dasandataang lakas na mga bata. Sa pagtayo ng Hermoso, nasa edad 14 hanggang 17 ang ginagamit ng BIFF para makidigma sa mga sundalo. Sa apat na pong mga miyembro na ng BIFF ang nasawi. 12 dito ay identified na kaugnay sa nagpapatuloy na bakbakan. Nakubkob na rin ng militar ang dalawang kampo ng BIFF sa Barangay Ganta at Barangay Bakat sa Sharif Saidura, Bostapa, Maguindanao. Kasama mo sa Kampo Aguinaldo, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Kasama inusisa po ng Senate Blue Ribbon Committee ang pamamaraan ng Security and Exchange Commission o SEC sa Senate hearing. Sinabi ni Teresita Herbosa, chairman ng SEC, na mayroon lamang silang 8 evaluators para sa libo-libo organisasyon at wala silang kakayahan o sisain ito isa-isa. Ayon pa kay Herbosa, sa 54 processors ayon sa kanya, 54 processors ang kailangan nila para tutukan ang mga organisasyon. Right now, we also require, of course, the submission of financial statements, submissions of all those other schedules and statements, but we do not have the resources to be able to monitor and check those submissions for each and every NSPOs. We can only do random
examination, meaning we take a certain number of foundations in a year, about maybe only 6 to 10% of the total number, and that's what we examine. Of course, we examine if there's a complaint or a referral or a tip that something's amiss with this particular foundation, we'll readily examine that. But we cannot examine each and every of those 10,000 active foundations on a yearly basis. Ang paliwanag po ni Herbosa na anya nakadepende lamang sila sa disclosure system o kung anong impormasyon namin lalabas ng isang grupo. RMN Flash Report. Mula kay Angel Ronquillo po ito. Angel, anong nangyari? Yes, kasama nga Weng, kinumpirma nga nitong tagapagsalita ng Bureau of Immigration na si Maan Pedro na kung saan ay isinailalim na sa lookout bulletin ang mga sangkot sa pambubugbog sa na si Vong Navarro. Partikular na nasa lookout bulletin itong sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Ferdinand Guerrero at Zimmer Rance. Ang limang yan ay nasa ilalim na ng lookout bulletin. So ibig sabihin, kapag sila ay aalis o may plano na umalis ang bansa, ang mga ito ay kinakailangan munang i-hold dyan sa paliparan at ito itatawag sa DOJ o anumang ahensya ng pamahalaan na may hawak sa kanilang kaso. Matatandaan na kinasuhan ang limang nabanggit ng patong-patong na kaso, kabilang nga serious illegal detention, serious physical injuries, grave threat, grave coercion, illegal arrest at blackmail. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. RMN News Mas Negosyo. malakas daw po ngayon ang mga Pilipino negosyante kumpara noong nakaraang 5 taon. Lumabas sa pinakabagong survey ng Nielsen Consumer Confidence Index na ang Pilipinas ay pangalawa sa may pinakamataas sa consumers' confidence sa Southeast Asia na may 114 score sa huling quarter ng taong 2013. Ito pong index na ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang kumpiyansa at pag-asa ng mga tao sa takbo ng ekonomiya sa kanilang bansa. Bagamat kumpiyansa ang mga Pilipino, nagaganda buhay nila, hindi pa rin naman todo-todo ang paggastos sa mga Pilipino. Lumabas na isa sa may mga pinakamataas na savings sa mga Pinoy, indikasyon na may agam-agam pa rin na ilan kung magpapatuloy nga ba magandang takbo naman ng ekonomiya, lalo na pagtatapos ng 2016. RMN News Abroad. Kasunod ho ng matinding buhos ng makapal na snow, daan-daan mga sasakyan ang stranded sa maraming lansangan sa estados o sa estado ho ng sa mga estado sa South America. Sa Georgia, ilang mga motorista ang napilitang lumabas sa kanilang sasakyan at pansamantalang nakituloy sa mga establishmento sa gilid ho ng kalsada. Nagdulot naman ng matinding traffic ang mga aksidente sa daan dahil sa nagyayelong lansangan. Habang nagpalipas naman ng magdamag ang mga estudyante sa mga paaralan at mga school bus. Aminado si Georgia Governor Nathan Deal na hindi napaghandaan ng mabuti ang winter storm. Ganito rin ang nangyari sa mga estado sa Alabama, North at South Carolina, Louisiana at Mississippi na nasa state of emergency dahil sa winter storm. Sa ngayon, nakapako sa mahigit 10 ang naiulat na namatay sa South America. Ay mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 na RMN News Nationwide. Webes ng tanghali mga kasama, January 30, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalitaw namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. Abang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord, muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din ho sa inyong panahon sa amin. Sama yung serbisyo publiko, muli ako si Buddy Omeras. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino.